Hello pong muli mga kababayan. Ito na naman po ang inyong katambay. Samahan niyo pong muli si Katambay Manong po para po magkomento po sa inyo. Bago po tayo mag-umpisa, magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, pag-usapan po natin. Ito pong isa pong tulpo na naman mga tambay. Talagang sikat na sikat po ang tulpo po mga tambay. Napakagaling po. Isumbong mo kay Tulpo. Ngayon, Tulpo na naman mga tambay. Katatapos lang ng mga nakaraan na meron po isang Tulpo na Amerikano at ginaya po at kapangalan pa po ni Sylvester Stallone. Si Iris po yata o Sylvester ang pangalan ni Congressman Tulpo, si Erwin. Ngayon na po, isa na naman pong Tulpo ang lumabag na naman po. Lumabag po sa batas trapiko po natin na pinagbabawal po lalo po sa EDSA mga tambay na sila po ay dumaan dahil una-una hindi ka naman presidente ng Pilipinas mga tambay. Napakarami na po dyan lumabag sa batas. Wala naman po nangyayari dahil una-una ang sinisisi lagi ay ang mga driver. Wala pong nilalabag na batas ang mga politiko. Lagi po ang may paglabag ay ang driver. Ito po, si Congressman Tulfo po, anak po ni Senator Tulfo mga katambay. Siya naman po ngayon, nung nakaraan po, nakita naman po natin, napakarami po dyan, di ba? Parang si Senadora Gatchalian, nasampulan na rin po dyan, wala naman nangyari. Parang si Escudero po yata, parang ganun din po. Nung mga nakaraan, si Gomez, si Richard Gomez po yata, at si pati po yata si Chavit Singson, di ba? Ngayon, marami pa po na talagang nakakaproblema po dyan mga kababayan. Ngayon naman po, isumbong mo kay Tulfo naman ang kanyang anak. Pakinggan po natin ang balita at ang paliwanag po ng napaagaling po na senador na talagang patas sa lahat, walang kinikilingan. Isumbong mo kay Tulfo ang paliwanag niya po mga kababayan at ang balita. Pakinggan po natin. Kinumpirma ni Senador Raffy Tulfo na ang anak niyang kongresista ang sakay ng tiniketang SUV na dumaan sa EDSA busway noong nakaraang linggo. Bagaman hindi naka-8 plaka, may sticker ito ng official seal ng House of Representatives. Nakatutok si Mark Salazar. Nitong Huwebes, pinara ng Special and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang SUV na ito dahil bawal sa EDSA busway, pati ang kanyang kakonvoy na isa pang itim na SUV. Unang tinikita ng lead car na may sticker pa ng official seal ng House of Representatives. Ang rehistro ng sasakyan nakapangalan naman kay Quezon City 2nd District Representative Ralph Wendell Tulfo, anak ni Senador Raffy Tulfo. Bagaman hindi siya ang nagmamaneho. Wala pang sagot ng subukan naming kuhanan ng panig si Congressman Tulfo. Pero nakausap ng Senate media ang kanyang ama. Na-flag daw po yung sasakyan. Nabalitaan ko lang actually, tumakas ba? Mas na isa. May issue. Ini siya. So, hindi tumakas. Pag hindi tumakas, wala akong nagka-problema. Pag hindi siya ng abuso, hindi nagmura, wala akong nagka-problema. At naka-8 bang plaka niya, hindi. Regular plate lang, sir, parang regular. Para kay Senador Tulfo, sapat nang nagpatiket at humingi ng paumanhin sa kanya ang anak. Hindi rin daw anak niya ang nag-abuso, kundi ang driver nito. Well, in-admit naman niya, yung sinungaling niya, nag-apologize siya. So, parang itong problema doon. As long as hindi siya tumakas, hindi siya gumamit ng plaka, which karapatan niya gumamit, pero hindi siya gumamit. Wala pa. Mahirap talaga eh. Hindi siya kasano. Kaya lang, so happen, nagamit kayo, nagkakalampaka, nagmamadali siya. Yung driver niya tumakas. Pero pinagalitan daw ng senador ang anak na kinumpirma niyang sakay ng sasakyan ng mahuli ito. At pinagalitan ko siya. Pinagsabihan ko po. Yung anak niyo, sir, ang pinagdalitan? Pinagalitan ko, nag-sorry sa akin. Sabi ko, mag-apologize ko sa akin. That's it. So, sir, sino po yung kasama sa convoy aside from Siya. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng SAIC tungkol dito. Para sa GMA Integrity. Yan mga tambay, yung anak daw po na Congressman Tulfo mga tambay. At hindi po naka number 8 o number 8 po ang plaka. Pero meron naman daw pong logo.
ng House of Representatives, mga katambay. Ganyan po. At pinagalitan naman po ng ama. Pinagalitan po ng ama ang anak, mga tambay, ni Senator Tulfo. At hihingi naman daw po ng apologize. Talagang pagdating po sa mga politiko, siyempre, yung mga politiko po, exempted po yan sa pagkakamali. Hihingi lang po ng tawad at pagagalitan lang po. Pero pagka ordinaryong Pilipino, may bagansya ka pa, mga babayan. Pero pag mga politiko, siyempre, exempted ka, mga tambay. Siyempre, alam naman po natin ang mga tulpo. Ang mga tulpo po ay talagang magagaling na politiko, mga tambay. At wala pong nilalabag na batas ang mga tulpo, di ba? Malinis po. Nakita nyo naman po, yung tsuhin. Yung isang congressman, si Erwin, Amerikano po pala at pinanganak sa Hawaii, si Sylvester. Tapos, nung matuklasan ng US, pinanganak pala. Saan pinanganak? Kababayan po yata ni Speaker, mga kababayan, sa Leyte. Tacloban po yata. Tapos si Senador Rapi Tulfo, parang may issue rin po yata yan sa first wife niya. Di ba? Parang may issue rin po yata sa first wife niya. At yung dati pong kapatid niya na sinibak din po ni dating Pangulong Duterte, di ba? Nagka-issue po yung si dating Tourism Secretary yata. Parang si Wanda po ba yun? Wanda Tulfo po yata yung sinibak din po ni dating Pangulong Duterte dahil po sa issue yata ng korupsyon. Di ba? Kaya po malilinis po ang mga record po ng Tulfo, mga katambay. Malilinis po sila. Hindi po sila gumagawa ng anumang anomalya. At pati po yung kuya, di ba? Yung kuya nila, malinis din po yung Tulfo yun, mga katambay. Wala rin po mga issue yun, mga kababayan. At may tumatakbo pang isang Tulfo, mga katambay. Talagang mga Tulfo po, talagang malilinis na tao yan. Wala pong nilalabag na pagkakamali yan, lalo sa batas, mga kababayan. Saka, pagka po kasi Tulfo, exempted po yan, mga katambay. Hindi po pwedeng yan batikusin. At hindi po pwedeng yan baka may kalagyan po tayo dyan sa mga Tulfo. Baka tayo isumbong mo kay Tulfo, mga tambay. Nakita po natin. Pagka ang Tulfo po ay sila na po ang issue, behavior lang po. Behave lang, behave. Behave. Kailangan pagalitan lang at humingi lang po ng dispensa. Pero pagka ordinaryong Pilipino na, mga tambay, magkakasubukan tayo. Magkakasubukan tayo. Itaga nyo, talagang hahabulin kayo ni Tulfo. Pero pagka sila na may problema, behave lang, behave. Hindi nyo po ba napansin? Ako rin po nagtataka Di ba? Nung ang Tulfo po ay wala sa politika, lalo po itong Senador Rapi Tulfo, lahat po ng problema ng bansa, lalo po sa korupsyon, krimen, droga, ay nakikita po ni Senator Rapi Tulfo. Nung maging senador na po siya, wala na po siya nakitang problema ng bansa yata, mga tambay. At hindi niya na po nakikita ang problema, lalo sa korupsyon ng bagong Pilipinas, mga tambay. Wala na po mga imbestiga yata. Yung loto, yung PCSO na nga lang, di ba? Yung loto. Ano na kaya nangyari sa investigasyon po ni Senator Rapi Tulfo sa loto? Nung napakaraming tumama na loto, para nagkakaroon po yata ng malaking sindikato ron sa loto. Di ba inimbestigahan niya yun? Kamusta na kaya yun? Sino kaya mga nagkapera doon sa loto? Di ba? At marami pang napakarami pang dapat imbestigahan ng isang Tulfo na talagang siya'y nakilala po kasi ang Senador Tulfo na talagang matapang, lalo po sa mga tiwali sa gobyerno, siya'y matapang. Di ba? Pati nga away mag-asawa, matapang po siya. Pero nung maging senador po siya, mukha po yatang biglang nabahag ang bayag o wala po yatang yag balls. Nasaan na kaya ang yag balls ng Senador Tulfo, mga tambay? Kaya po, ano po ang aasahan po natin sa mga Tulfo, mga kababayan? Malinis po ang kanilang mga record. Talagang ang record po nila, mga kababayan, ay napakalinis po ng Tulfo. Pati po ang anak, talaga nag-uumpisa na po, mga tambay.
nag-uumpisa na po na gamitin ang kapangyarihan na pansamantala lang ibinigay sa kanila. Temporary lang po, mga kababayan. Ganun po talaga. Pagka ang kapangyarihan ay nasa iyo na, talagang pagka ito ay dinala mo sa iyong utak, nasa kokote mo na, talagang mangyayari nga po na ikaw ang tingin mo sa sarili mo ay para ka ng hari yata. At lagi ko po sinasabi mga katambay, pagdating sa politiko, never po yan magkasala. Pagka politiko, lalo kung ang politiko po, katulad po nila yata. Dahil katulad po ng EDSA, lalo sa bus lane, never po na magkasala ang politiko na sila ang may-ari, mga tambay. Sila may-ari ng sasakyan, ang driver ay sunod-sunuran lang sa kanila, pinasusweldo nila ang driver, pero pag sa bingit na po, katulad dito, na naka-booking na, ang sisi ay sa swelduhang driver, sa driver na sumusunod sa amo, ang sisi. Ang may kasalanan, ang driver na sumusunod sa amo at sinuswelduhan ng amo. Logic lang po yan, mga kababayan. Dadaan ba ang isang driver sa ganon sitwasyon na alam niyang bawal kung walang nag-uutos na nagpapasweldo sa kanya at boss niya? Lalo kung nagmamadali ang boss at ang boss ay isang congressman. Sige nga. Logic lang yan. Di ba? Ang boss mo, congressman. Ang tatay, senador. Tapos ang masusunod, driver. Isasaalang-alang ba ng driver kung siya'y mahuhuli? Kakarampot ang kita niya. Ikumpara sa sweldo ng senador at congressman. Tapos, pambihirang buhay yan. Ginagawa po tayong tangat bobo. Ang mapapaniwala na lang ito, yung bagong silang na sanggol. Wala pang, hindi pa buo ang kaisipan. pagka pinatawa mo at tatawa. Pag pinaiyak mo, iiyak. Ganon. Yun na lang ang mapapaniwala, mga tambay. Itong mga politiko na ito, mga tambay. Ang sisi sa driver. Lahat po halos sisi driver Dahil doon sa issue po nung kay Senator Gatchalian, driver din po yata na sisi. At yung mga karamihan driver ang may kasalanan, mga tama. Hindi po ang boss, hindi po ang may-ari ng sasakyan. Hindi po ang boss. Ang laging sisi, si driver. Kaya si Kamanong, ayaw ni Kamanong maging driver ng mga politiko. Yan po ang tatak tulpo. Ang tatak tulpo, gumagamit ng alias Sylvester at may problema po. Parang may problema rin po sa ibang bagay at napakagaling po nila humawak ng kapangyarihan, mga tambay. Tatak tulpo, mga tambay. Yan po ang tatak tulpo ngayon. Nung mula po na maging politiko, iba na po ang naging tatak po yata nila ngayon. Naging bulag, pipi, at bingi sa nangyayari po sa ating bansa. Lalo po ngayon, nasaan ang tulpo? Nandiyan ang Erwin, nandiyan pa ang asawa ng senator, congressman din po ang asawa niya, congressman din po anak, tapos siya po'y senador. Ayan po, tahimik po silang lahat sa issue po ng bycam. Ng bycam, mga tambay. Ng bycam, tahimik po sila. Wala po silang yaw-yaw kasi nakapirma po sila ron lalo po Senador Tolpo sa bycam. Di ba ba? Kaya kailangan manahimik. Muli po si Katambay Manong, nakakalungkot lang po, mga tambay. Ano pa ang makikita natin, mga tambay? Pagka sila na nasa kapangyarihan, isumbong mo kay Tulpo. Maraming salamat po, mga kabayan.
Sa gusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nag-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po. Ingatan nawa mga kababayan. Huwag po natin silang gayahin mga kababayan. Maging mabuting tao, mamamayan po tayo. Wala po tayo magiging problema. Sa muli po, bye-bye, paalam.